Ma'am, alam naman po natin ngayon kung anong kinakaharap na malaking problema ng Pilipinas, ano po, tungkol dito sa korupsyon. Are we expecting po na ang Pangulo ay makakapag-encourage ng investment pledges mula po dito sa pagdalo niya sa APEC? Since meron din po siyang pakikipagpulong sa mga business leaders. Yes, these are opportunities for us to get more investments from Korea, the Republic of Korea. Meron na pong pahayag po ng willingness na mag-invest po dito despite the fact po na yun nga ay sinasabing matindi po yung korupsyon dito sa ating bansa. At meron pang napaulat before kung ito ba ay, kung totoo ito hindi, na nag-urong ng parang loan or something ang South Korea sa Pilipinas po dahil sa kanilang pangamba sa korupsyon. Yung issue na yon, yung sa alleged loan, we consider that a closed matter. The Republic of Korea has issued a clarification on this. At sinabi na rin ng Korea, they reassured us of their support for advancing development cooperation with the Philippines. So hindi po makakaapekto itong issue ng korupsyon para po hikayat pa ang Pangulo ng mga bagong investment dito sa Pilipinas. We do not really see it because what is happening now is really an expression of our democracy, what happens in our country. And patuloy din naman ang interest in the Philippines on the economic side. Last two questions.